Kahit tumayo, Eden. I sing praises, Lord, hallelujah. Hallelujah. I sing praises to your name. Hallelujah. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. When our faith is foundation with Him, ang kailangan po natin lamang po ay yung ang Panginoon po ang gawin po nating rock. He is the rock and He is the foundation of our life. Amen? Amen. Amen. Sapagkat sabi nga dito, aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya ay aking kalungan at aking katibayan. I will see the Lord, He is my refuge. Siya yung ating kalungan. Amen. Ang Diyos lamang ang siyang manahan sa ating puso, tayo ay tutulungan sa bawat ating mangailangan. Sabi nga sa Psalms 23, Jesus is our shepherd. Amen. Amen. Siyempre, apa? Saya siya may sakit. Apa? Pwede sila. Ah? Hindi sa'yo. Bagay sa pleta. Apa? Ganyan ito. Kayong dalawa. Huwag mong hilain, Jimmy. Ito lang si Jimmy. Ako si Ramon Tamayo, galing taga Pangasinan at may asawa, 5 anak, bali 37 na po. Singa-isra mo. This one's Tika J as in charge. Si Salvatin Jr. na edad ay 40, na ako'y may asawa at 2 anak. Nakatira ako dito sa ngayong pagsamanda dito sa Baguio, pero ako'y taga Pangasinan sa San Carlos City. Natapos ko po ay isang second year college, pero hindi ko na tinapos to dahil sa kakulangan ng pera sa pang tuition pay. Narating ko sa college, second college lang po. Hanggang doon lang ang aking narating. And this one is balot. Balot, yeah. Balot is for chicken. No, Pilipinas. Philippines. This is balot. Balot is a Filipino. This is buko salad, cooking oil. This is my only business. And then your pinipig also. Chocolate, eh? Chocolate. So you make the ice cream or from where? You buy from You someone? buy, yeah. You buy the Bulacan. Bulacan. Both all from Bulacan. And then si Bocos is Bulacan. And then Pinipig, inside the Baguio, Luacan, Baguio City. The airport. Yeah, the airport. The free EPZ. And this one, Perlas, just only Pinipig in Perlas, the same name, and Luacan.
Sa aking bago ako napasok dito sa negosyo kong ito na binigay ng Panginoon sa aking buhay, una-una sa lahat ay nagpapasalamat ako sa Diyos. At ganoon din po, ang bago ako nagsimula nito ay una-una ay ako'y isang nagpa-plastic sa palengke. Hanggang ako'y nagkaroon ng 1,000 hanggang ito iningatan ko na umangat hanggang meron na akong income ng konti. Tapos nung ako'y napasok dito sa ice cream balot, nagtitinda, nagtidistribute sa mga vendors. Ito ay galing sa aking uncle na namatay. Kami natutulog alas 9 ng gabi, pagkatapos pagising ko alas 5. Tapos ng alas 5, magluluto para mapakain ko yung mga kasama. Pagkatapos makain, alis na naman, pupunta dito magtitinda ng ice cream. 7:30. Tapos maghintay kami hanggang alas 8, alas 9, saka kami magtitinda. Tapos hanggang alas 2, pag-uwi na namin, makapagpahinga kami ng 1 oras, magtitinda naman ng balot. Ang tinda namin balot, umpisa ng alas 3 hanggang alas 8. Tapos, uwi na naman kami. Tapos mamamalingki, pagkatapos uwi na naman sa bahay. Ganoon naman ulit, magluluto. Yan ang ginagawa namin. Hindi ka nag-aaral? Hindi na po. Bakit? Wala na, tumigil na. Bakit ka tumigil? Mahirap ang buhay. Kailangan mo bang maghanap buhay? Kailan ka pa nagtitinda dito ng ice cream? Mga 2 years. 2 years na. Saan ka galing? Pangasinan. Sa Pangasinan doon? Sa Orbis. Sa Orbis. Ang mga magulang mo? Nandito. Nandito, nagtitinda rin? Oo. Ay, umuwi sila. Oo, pero tindero rin sila. Opo. Ng ano? Ice cream din. Ice cream din. Ilan kayong magkakapatid? Siyam. Siyam. Asan yung mga kapatid mo? Nasa Pangasinan. Magkano kinikita mo sa isang araw? Mga 100. 100. Kapag mga Lunes, Martes, Miyerkules, Mga 50. 50. Yung 100 ano yon? Biyernes, Biyernes hanggang Sabado. Linggo. Linggo. Oo. Saan ka nakatira dito? Sa plaza din. Sa plaza din. Paano ka napasok sa ganitong trabaho? Pinagtinda ko ng tatay ko. Ng tatay mo? Oo. Pinaakyat ka sa Baguio? Oo. Anong tingin mo sa ganitong hanap buhay? Na Sa pagtitinda ng ice cream? mabuti rin. Mabuti rin? Oo. Saan mo dinadala yung kinikita mo? Sa tatay ko. Sa tatay mo, binibigay mo sa kanya? Opo. Nag-iiwan ka rin para sa sarili mo? Opo. Mga magkano? Mga 100, yan. 100 sa Isang araw. sa isang araw. Hindi, yung kung ang kita mo sa 100 isang araw, magkano binibigay mo sa tatay mo? Mga 500, ganyan. Sa Piagaw. Kaya go. Sa isang araw, kinikita kayo 100. O sa isang linggo, Mga 50. ang iniiwan mo para sa sarili mo sa Oo. isang linggo.
Ngayon, ang nangyari sa akin sa negosyo kung ito ay talaga nagpapasalamat ako sa Diyos una-una sa Kanya. Hanggang ito ay ang aking mga vendors na nagsasabing sa akin, ilan lang sila, 5. Hanggang yun, pakikitungo sa mga vendors na magagandang karakter sa kanila at marami nang pupunta sa akin ganito at nilapitan nila ako upang magtinda. Hanggang ako'y nagtuturo sa kanya, hindi lang kasi ang pagtitinda at negosyo mo ang dapat tingnan, kundi ang mga tao rin na mga magtitinda. Ang sabi ko, bawal dito ang patakaran ko na inom, sugal at mga bagay na nakakasisira sa sarili. May kaya, mang kargay balot. May dyan ni ipi na to, may dyan ni. 16 balik. 16. Ay ka dito, Sarah. Kaya sa problema namin, kaya kami nagtitinda para may makaipon kami na pambigay namin sa mga pamilya, na mga iniwan namin doon sa bahay. Para makakain din sila, hindi kagaya namin na kami nandito na kumakain lang na masarap, pero yung mga naiwan namin nandun din pala na nagugutom na. Kaya nagsisikap kami para makabinta kami na para makaipon na may padala kahit hindi kami nakauwi. Ay isa pa rin yun na problema namin. Kung may kapital sana, medyo maganda lang sigurong kaisipan namin, medyo para makaginawa ng konti. Yan ang gusto namin. Pero sa trabaho naman, siyempre kahit anong kailangan kumayod para. Hindi masabing mahirap ang trabaho. Lahat ng trabaho mahirap yan, pero kailangan gawin mo para kung tuwing 3 linggo, kung may naipon ako, uuwi ako, pero pag wala, magpapadala ako sa amin kahit 200. Kung may naipon ako, papadala ko lang dun. Nung uli na umuwi ako, ang dala ko lang 700. Yan talagang pinoproblema namin. Kung may kapital lang sana kami, pwede kaming magsarili para yung tinutubo ng isang tao mapupunta na sa amin at maibigay namin sa aming mga pamilya. Ay kagaya ngayon, nagtinda ako ngayon. Kano lang tinubo ko ngayon? 30. Bumili ako ng ulam namin. 20, may naiwang 10 piso. Kung sarili, yung sarili mo magtitinda at may kapital ka, yung nababawa sa'yo na piso-piso, yun ang may ipon sa inyo na ano. Ay maliit lang po kinikita ngayon. Lalo ngayon, tumaas na ngayon ng ice cream. Tumaas ang balot. Lahat ng paninda tumaas. Ay noon, nung ice cream, ang kuha namin talaga noon, 250. Ngayon biglang tumaas ng 50 centavos. Sa lagi ng kuha na yun, tumaas sa amin na pagtitinda. Ay talagang mayroong pagtitinda eh. Kung talagang gagawin mo talagang kuha, kung may pangpunan ka lang, sana ano na lang sana. Para medyo yung mga patong na yan para sa amin sana. Wala, nagpapahinga eh. Habang kuwan eh, nagpapahinga, walang customer. Chinese Malaysia. Wala ka pala pinapagkita pa eh. Bay, ako muna. Ako muna. Ay, ay, ay. Nagkatunahan na natin.
Batan nyo lang ito, maubos yung mahalak. Anti-peddling operation daily. That includes holidays and Saturdays and Sundays. So we work 7 days a week. So we cover this Upper and Lower Session Road. We cover Abanao Street. We cover portion of Harrison Road, and also Burnham Park, the overpasses, and sometimes we go inside the market area. When I was vending, they do not call it demolition. It's just we have an anti-peddling law here, anti-peddling ordinance. So because streets, sidewalks, etc., other public places are not supposed to be used for personal interest because it's for public use. So that's a premise of the government. So, but because we do not have any choice or we do not have work, there are very, very limited employment opportunities in the city. There's no choice given to us but to look for jobs, or we create our own income generating activities, and vending is one of the most the easiest, because we do not need any big sums of money for capital, and we do not need to be educated to be able to vend. It's just say your sweetest smile and is enough for you to be able to earn a small income for your family. That's why we call this the side or the main streets of Baguio abortion areas, because many of the women vendors who were pregnant at that time gave up or suffered premature deliveries, or their children aborted because of constant chasing and constant running from policemen and chasing authorities. Ngayon ang gusto ko maganda po na gawin ng tao, pakiusapan na maayos sa mga vendors na wag mag-alitan, mag-away. Ang gusto lang mangyari na pagsabihan sila na nasa lugar na mali ang ginagawa nila, na bawal dyan. So hindi naman yung mali yung pinipirsan sila. So pagsabihan sila na hindi naman sila mananakit ng tao. Kasi meron nangyari, sinaktan nila. Pero doon sa Burnham, nakiusap ako, huwag naman ganyan, sabi ko. Pakiusapan nyo sila, huwag nyo silang saktan. At hindi naman siguro ang vendors ko, hindi naman siguro sila lalaban kung nasa lugar naman kayo. Sabi ko, sir, sabi ko, hindi naman pwedeng saktan nyo sila. Bakit sino ba nagsatan? Yung isang binatuta raw, kaya wag, bawal yan. Sabi ko, pakiusap lang po sir, paalisin nyo sila, wag kayong sasaktan. Ang sabi ko sa mga vendors ko rin, kung kayo rin ay pinagbabawal sa isang lugar na bawal, umalis din kayo, sabi ko. May mga ibang lugar pa na dapat pagtindaan. So ngayon, ang talagang dito sa pagtitinda, mahirap kung talaga ang lahat ng mga pagtitinda na ibawal, mag-aalburuto din sila dahil sa hanap buhay nila yan. Ang gusto nilang kumita rin para sa mga pamilya nila. Ganun po ang nakikita ko sa pagtitinda, na sila rin ang nangangailangan din na kumita para sa mga pantusok sa mga pangal nila sa buhay. Ngayon kung ang pagtitinda ay kung minsan ay binagbabawal nila kahit saan man, talagang napakasakit sa buhay din ng isang tao na pinagbabawalan mo sila na ganun. Kaya ang dapat sa mga gobyerno, sa mga nangyayari ito na demolition, talagang yung pagsabihan na bawal dyan at ibigyan sila ng lugar na pagtitindaan, na yung hindi rin sila naagarapyado sa lugar na yung, kasi ang tao hindi naman talaga may tao na
Kasi ang tao talaga, pag walang pagtitinda at walang tao, hindi sila pupunta doon. Kasi maghahanap sila ng pagtitinda na maayos at para kung mayroong bumili sa kanila. Hoy! Hoy! Count. Natanay sa style ko. Okay. This is my business. Aluminum foil sa 5, 10, 15. Jaryo, tanggap pi Jaryo to. Aka. Ha? 17 namin, tas 50. Dahil sa nakikita ko dito sa dito yung dahil sa naging pumasok ng ibat at saka yung tumataas ang increase ng bayad-bayad. Pagbabayad ng mga bahay, pagbabayad ng mga ilaw, pagbabayad sa mga tubig, lahat talagang apektado rin. Kahit sino man dyan talagang magrereklamo sa gobyerno natin. Bakit? Dapat hindi na tataas, kundi dapat bumaba. Mahirapan sa magbaba talaga dahil sa hindi natin mahirapan ng magbaba ang mga ibaba nila yung presyo. Pero ngayon dapat huwag naman yung patas ng patas. Dahil ang mga mahihirap, malalong mahihirapan. Paano yung mga mahihirap? Hindi na nila kayang bilhin yung tusasan yung mga pangangailangan nila dahil sa pagtatas. Ganun po ang nangyari. Ang plano ko sa kinabukasan namin gusto ko lang mapatapos yung mga anak ko sa pag-aaral. Saka magandang buhay para ano yung naiisip niyong hakbang ninyo para sa magandang buhay? Gusto ko sanang mayaon yung mga pamilya ko sa paghirap. O paano? May naisip na kayong paraan? Yun nga, kaya lang mag-isip-isip muna para kung paano isipin. Dahil hindi basta-basta maisip yan kasi pag wala ka pang kwan. Siyempre pag ganito lang, hindi mo basta-basta mayaon yung pamilya mo pag ganito lang trabaho. Kasi, ang Pilipino nga. So ngayon, ang kinakaharap ko ngayon pagsubok sa buhay, talagang ganitong financially. Kung meron kang income na malaki, talagang napakasarap, walang mga problema. Ngayon, pag may mga problema sa buhay namin mag-asawa, tinatawanan namin, minsan din namin humihiga kami dalawa, parang nag-iisip kami kung paano kami, bigyan namin ko sa asawa, paano ito, wala tayong punan na malaki, ganito lagi. Sabi ko naman, huwag kang mag-alala, hindi natutulog ang Diyos, sabi ko naman sa kanya. So, huwag kang mag-alala, kahit na ganyan tayong mahal sa pagsubok, lagi tayong harapin natin dahil alam ng Diyos ay gabi ko na bibigyan din tayo ng ganyang kakailangan natin sa buhay, sabi ko. Ganoon din kung napakasarap magnegosyo kung ang ikaw ay may mga puunan talaga at meron kang sasakyan ng pang-deliver mo at hindi ka na may panghakot ng produkto mo at pangkuha ng produkto mo, napakasarap talaga, masaya ka. Ganun din talaga at masaya rin ang mga vendors mo. Kasi kung nakikita ang vendors mo ganun, para silang naawa rin sa'yo. Pagamat sila meron din puso, naawa sa akin, pinapahiram din ako. Ganon din, kung meron ako na sale, ibibigay ko yun sa kanila. So, ginagawa namin, i-recycle namin. At ginagawa ng paraan. Kaya yung pagsubok sa buhay, yung ganyan sa buhay, ganito yung pagsubok sa pagninegosyo pala. Kung kulang ka sa financially, talagang lagi ka nag-iisip kung saan ka kukuha ng pampunan mo na malaki. Ask him into your life today because God loves you. And His gift to us is eternal life to His Son to get to heaven. Without Christ in our life.
pahinga na po. Puro, hindi na papanis. Yan papahirap lagi. Pag mo nagkamasayan sir, so tulang eh. Saan dadalhin niya? Si Ibang Bansa? Naku, lalabas ako si Ibang Bansa niyan. Sabay, sanay na kami dyan eh. Lagi kami bihig. What? Malin. Malin, the sister. Malin, hello. No, I don't like that. Malin. Kaya ko pa cake dahil. This is I will go to kitchen and I was This is Ramon. Okay, there's Mariam. Yes, sir. Mariam. You follow me here. Follow you there. No, the kitchen is very clean. Very clean. And then what's your name? Dave. Jimmy. Where is that dog? Where is that? Jimmy is cooking chicken. Oh, chicken. And this is fried. Ano tula? Ano tula? Ano tula? Oh. Gasmin cake. This is Gasmin cake. This is Gasmin. This is me. You're looking to inside video. And the brother. Hello. Hi. Hello. Jimmy, super pala sa Punahan nila mga sinusuntutan. Bye-bye.